Micaela's POV. Alam mo, kung hindi lang para sa grades ko, hindi ko ito gagawin. Nakakainis. Akala mo kung sino yang Gino na yan, napakayabang. For all I know naman, mas mahina pa yang utak niya kaysa sa utak ng kalabaw. Oops, mali pala ako. Wala kasi siyang utak, kaya wala talaga siyang matututunan. Kung meron man, sobrang katiting lang. At baka ginagamit niya lang sa pangchichiks niya. Palibhasa, alam niya na kahit anong gawin niya. Pagka-graduate niya, may trabaho na kaagad siya. Alam na niya future niya. Ako, kailangan kong mag-aral ng mabuti para pagka-graduate ko, maganda magiging trabaho ko. Sa lahat ng tuturuan ko, bakit yung nag-iisang tao pa na ayaw magpaturo? Susme, araw-araw na lang pahirapan. At ang mas masakla pa, ako ang napapagalitan kapag hindi niya naiintindihan yung mga lessons. Seriously? Bakit ba naman kasi ganito ang buhay? Napaka-unfair. Sobrang unfair. Ngayon ko lang sisisihin ang pagiging matalino ko. Kasi kung hindi ako matalino, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Hindi ako magiging tutor niya. Mikai's POV. Psst! Lumingon ako doon sa kaliwa ko at nakita ko si Maddie. Bakit? Bulong ko. Exam kasi namin sa science ngayon. Bawal ang maingay. Yan ang rule number 1 ni Miss Alex. Anong sagot sa number 4? Bilisan mo. That's Maddie Olivares. Spoiled brat. Palibhasa, anak mayaman at only child. She's currently the it girl sa school at bully. Yap, bully. Binubully niya ko palagi. Lagi niya akong pinagtitripan kahit wala naman akong kasalanan sa kanya. Kapag hindi ko sinabi yung sagot sa kanya, for sure ipapahiya niya ako mamaya. Ano ba, Mikay? Bilisan mo. Baka makita ako. Nakalin forward kasi siya sa akin. Visit. Uso kasi mag-aral para hindi ka nakadepende sa katabi mo. Anabolism kasi yun yung constructive, di ba? Sige, tignan mo ito. Wala man lang thank you. Inayos ko na lang yung glasses ko, tapos nagsagot na ulit ako sa test paper ko. Blag. Lahat kami nagulat nung biglang bumukas yung pintuan. Ma'am, I'm sorry I'm late. Nagkamot ng ulo si Gino, tapos umupo na siya sa tabi ko. Mr. De La Rosa, ilang beses ko bang uulitin na dapat nandito na ako sa classroom before ka dumating? Examination day kasi ngayon tapos late ako. Nagtawanan yung mga classmates ko dahil kabisado na pala ni Gino yung sasabihin ni ma'am. Haha, halos araw-araw naman kasi siyang late. Pinipilosopo mo ba ako, Mr. De La Rosa? Depende, ma'am. Tinignan na lang siya ni Miss Alex, pero binigay din naman sa kanya yung test paper niya. Hindi kasi pwedeng magalit si ma'am kay Gino. He's Gino De La Rosa. Respectable ang family niya. Important benefactor yata yun dito sa school. Ang pagkakaalam ko, milyon ang ibinigay nila sa Padilla University, kaya parang VIP si Gino ngayon. Sabi nga nila, siya daw ang new Daniel Padilla. Si Kuya Daniel kasi yung anak ng owner nitong PU and college na siya ngayon. Dati daw yung playboy pero tumino nung nakilala si Ate Kath. Mabait kasi yon si ate. Ate kasi mas matanda siya pero wala kaming relate. Anyway, ayun nga, playboy kasi si Gino. Sobra. Halos everyday, iba't iba girlfriends niya. Di ko nga alam kung bakit at wala akong balak alamin. Anong tinitingin-tingin mo? Pasungit na tanong sa akin ni Gino. Napakunot na lang ako at tumingin na sa test paper ko. Kasi, first time niya akong kausapin. Since grade 1, magka-classmate na kami. Kaso, never niya akong nakita. I'm like the invisible girl dito sa school. Dahil siguro mas prefer kong kasama ang books kesa sa mga tao. I'm the nerd type, sabi nila. Hoy, wala ka bang dila? Bakit ba kahit kailan hindi ka nagsasalita? Bulong sa akin ni Gino. Tumingin lang ako sa kanya. Ako ba talaga kinakausap nito? Teka, bakit daw kahit kailan hindi ako nagsasalita? Ngayon niya nga lang ako kinausap Malamang ngayon niya lang ako maririnig magsalita. Nagsay lang siya tapos tumingin sa test paper ko. Sa bagay, mas magandang wag ka na magsalita.
Ayoko rin naman kasing kausap ka. Teka, ano yan? Entomology? Di ba study of insects yun? Dapat ang sagot dyan, helminthology. Yun yung study of worms. Gets? Akala ko matalino ka. Mali-mali pala mga sagot mo. Umiling siya pero kinopya naman yung ibang mga sagot ko. Unti-unting nag-sink in sa utak ko yung mga sinabi niya. Teka, patingin nga. Hinila ko yung test paper ko tapos nakita kong nagkamali nga ako. Binura ko kaagad yung sagot ko dun at pinalitan nung sinabi ni Gino. Akalain mo yun? Alam naman pala niya eh. Bakit pa niya kailangan kumopya? Tsaka bakit ba dito siya umupo? Hindi naman niya seat ito. Oy, first time kitang narinig magsalita. Congrats, my new word na si baby. Nang asar pa. Bigla kong na-realize na ang sama na ng tingin nila Maddie at Bianca sa akin. Lagot na naman ako mamaya. Bakit mo ba ako kinakausap, Gino? Di ba hindi mo kinakausap yung mga katulad ko? Bulong ko sa kanya. Tiningnan niya ako sabay ngumiti siya. Ayaw mo? Sagutin ba naman yung tanong ng isa pang tanong? Oo, ayoko. Bulong ko. He frowned tapos umayos na siya ng upo niya. Para bang nabisit siya sa sagot ko. Ayoko naman kasi talagang kausapin niya ako. Ayokong makilala ng tao. Heartthrob siya. Nerd ako. Hindi pwedeng maging friends kami kasi ayoko ng popularity. Teka nga, Mikay. Bakit mo ba iniisip na magiging friends kayo? Kring! Nagring na yung bell at pinanood ko lang na tumayo si Gino at binigay yung test paper niya kay ma'am. Dumiretso na siya palabas ng classroom kasama yung mga babaeng sunod ng sunod sa kanya. Hoy, ikaw ha? Lumayo-layo ka sa Gino ko kung ayaw mong mapunta yang pagmumukha mo sa putik. Sabi ni Maddie tapos umalis na rin. Grabe ah. Ano siya? Kontrabida sa TV show? Inayos ko na lang yung mga gamit ko. Tapos lumabas na rin ako. Okay, sige. Aaminin ko. Wala akong friends. Loner na kung loner. Pero may attitude siguro ako na mahirap makisama sa iba. Nakayoko na lang akong naglalakad papunta sa locker ko. Nilagay ko na yung mga books ko doon. Tapos naglakad na ulit ako papunta sa kantin. Nagulat na lang ako nung biglang may bumangga sa akin. Aray ko naman. Bago pa ako makapagreklamo. Hinila na niya ako papasok dito sa supply closet. Tinakpan niya yung bibig ko, kaya hindi ako nakasigaw. Nanlaki na lang yung mga mata ko nang nakita ko si Gino. I'm sure nandito lang yun. Nakita ko siyang tumakbo dito. Gino, my loves, where are you? Baby ko. Biglang nag-click lahat sa utak ko. Hinahabol siya nung mga babae as usual. At nagkataon lang na kaya ako napasama sa pagtatago niya ay dahil nabangga niya ako at baka sumigaw ako. Dun, siguro nandun siya. Tara, we're almost there, mahal ko. Takbo. Nung narinig naming dalawa na wala na yung mga babae, dahan-dahang tinanggal ni Gino yung kamay niya sa bibig ko. Shh! Utos niya. As if naman nasisigaw ako. Kailan pa ako sumigaw? Tiningnan ko na lang siya ng masama. Tapos lalabas na sana ako. Pero pinigilan ako ni Gino. Tungkol kanina. Mikay, bakit ayaw mong kinakausap kita? Teka, paano niya ako nakilala? Paano niya nalaman na Mikay pangalan ko? Ang alam ko, kilala niya lang ako as the nerd but not as Mikay. Seriously, paano niya nalaman pangalan ko? Kailan niya nalaman? May balak ka naman siguro, sumagot, right? Bulong niya sa akin. Ayokong kinakausap mo ko kasi hindi bagay at ayoko sayo. Tumawa siya bigla kaya kumunot yung noo ko. May sinabi ba akong nakakatawa? Yap, tungkol sa part na ayaw mo sa akin. I mean, you're kidding right? Everyone likes me. Aminin mo na, Mikay. May lihim na pagtingin ka rin naman sa akin. Ang yabang mo. Pakinggan mo nga iyang sarili mo. Sa tingin mo, magugustuhan kita? Sa itsura mong yan, nagawa mo pa talagang maging choosy ha? Ha 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 ha. Ang lakas niya manlait. Bakit? Porket hindi ako nagme-makeup at nakaglases ako. Pangit na kaagad ako? At kailan pa naging batas na kapag pangit, hindi pwedeng maging choosy? Tis, tapos ka na mga sir? Pwede na ba ako umalis? Thank you ah. Wait lang. Ang layo naman yata ng sagot niya sa mga tanong ko.
Para saan? Ngumiti lang siya tapos nauna nang lumabas sa supply closet. Para saan kaya yung thank you niya? Ang weird talaga nun. Pero mas weird na nandito pa rin ako. Tisk, makapunta na nga sa kantin para makakain. Gutom na ako. Mikay, POV. Halika nga dito, mahadera ka. Nagulat na lang ako nung hinila ni Bianca yung buhok ko. Aray! Teka Bianca, masakit. Bitawan mo ko. At nagrereklamo ka na ngayon, Mikay? Totoo ba? Tanong niya sa akin. Totoo ang alin? Nahinila ka daw ni Gino papasok doon sa supply closet. Anong ginawa niyo doon? Bakit kanya hinila? Teka lang, paano niya nalaman yun? May pagkahalimaw talaga ito. Chismosa match. Hindi ko alam yang sinasabi mo, Bianca. Tsaka bakit naman ako papansinin ni Gino? Di mo man lang ba yun naisip? Bigla siyang nanahimik at napangiti. Sa bagay, tama ka. Hay, baliw nga siguro yung nagsabi sa akin nun. There's no way na lalapitan ka ni Gino. I mean, you're right. You're just some ugly person na kahit si Gino, hindi lalapitan. She gave me a death glare bago siya naglakad palayo. Yung mga tao nakatingin lang sa akin, tapos nagsibalikan na rin sa mga pinanggagawa nila. Wala man lang kahit isa ang lumapit para ipagtanggol ako. Mikay, wala ka naman kasing mga kaibigan. Don't expect na may hero ka na ipagtatanggol ka. I just sighed tapos pumasok na ako sa next class ko. After a few hours. Hay nako, buti na lang at uwian na. Makakapahinga na ako sa bahay at makakakain ng masarap na merienda. Woot! Mikay! Hoy, Mikay! Napalingon ako at nakita kong natakbo si Kiko. Ay siya nga pala yung partner ko sa trigonometry. May project kasi kami and siya yung unang-una na lumapit sa akin para maging partner ko. He's also a nerd. Yep, that's right. Nakaglasses din siya, tapos mahilig din sa books. Okay naman siya na friend. It's just that I prefer to be alone most of the time. Bakit? Tanong ko. Tungkol doon sa project natin. Punta na lang kaya ako sa bahay mo mamaya? No way. Kahit kailan, wala pa akong classmate na pinapasok sa bahay namin. Ha? Wag na. Alam mo, ako na lang gagawa nun. Mas mapapabilis pa. Paano naman grades ko nun? Nagkamot siya ng ulo. Sabihin ko, tayong dalawa ang gumawa. Hindi naman malalaman ni Sir yan eh. Pero gusto ko talagang tumulong. Pahirapan? Kung ikaw na lang kaya gumawa. Sabi ko, naiinis na kasi ako eh. Mikay, kaya nga partners daw eh. Dapat dalawa tayong gumawa. Alam ko, ang problema kasi, yung time at place. Wow, tingnan mo yung dalawa. Hahaha. Ano yan? Party ng mga nerds? So weird. I bet they're talking about books again. Ew. Hahaha. Mga itsura eh. Ang sasama talaga nung ibang mga classmates namin. Walang ibang trip kundi manlait. So ano na, Mikay? Next week pa naman yun eh. Wag na muna natin problemahin, Kiko. Marami din akong homeworks ngayon kaya for sure, hindi ko rin yan maaasikaso. Next week na lang, okay? Napatitig siya sa akin, then biglang nag-sad face. Anyari? Sige na nga, uuwi ka na ba? Gusto mo bang ihatid? Hindi na, okay lang ako. Thanks. Naglakad na ako kaagad palayo kay Kiko. May iwas tao syndrome yata ako eh. Para bang allergic ako sa mga tao. Pero hindi naman ka-OA-han ito. May reason naman kasi kung bakit ako nagkaganito. Ayokong napapalapit yung mga loob ko sa kanila dahil masakit kapag bigla na lang silang nawala. Katulad ng papa ko. Bigla na lang siyang nawala at nung bumalik siya, may iba na siyang pamilya. Ang sakit kaya nun, yung feeling na malaman mong mas mahal ni papa yung iba kaysa sa sariling pamilya niya. Simula noon, umiwas na ako sa mga tao. Ayokong masaktan. Ayokong maging katulad ng mama ko. Sobrang nahirapan si mama noon. Halos di siya makakain at makatulog. Gino's POV. Gerald Antonio de la Rosa. Ano na naman ito? Umupo na lang ako sa sofa sa may sala namin tapos tumingin ako kay mama. Visit. Kakauwi ko lang. Bunganga na naman niya ang sumalubong sa akin.
Kailan ka ba magtitino? Ano na naman ba ginawa ko, ma? You really don't know? Gosh, anak, yung mga grades mo. Ayusin mo naman. Bagsak na naman lahat. Ano ba? Hindi porket mayaman tayo. Feeling mo mabibili grades mo. I told you na ayoko ng ganitong grades. Is it so hard to study? Gusto mo bang tumigil na ng pag-aaral? Wala rin naman kasing kwenta na mag-aral kung alam mong may trabaho ka na paglaki mo. Ilang beses nga bang sinabi sa akin ni Papa na ako ang magiging owner ng mga business nila sa future? Oh, tapos ngayon mananahimik ka. Para akong tuod na kinakausap ang pader. Ang sakit talaga sa tenga ni Mama. Alice, ano na naman yan? Bakit ba nagdadadakdak ka? Bigla na lang sumulpot si Papa. Teka, wala siyang trabaho ngayon? Ang aga yata ni Daddy. Yang anak mo, Susme, tingnan mo. Nagbigay na naman ang school ng letter sa akin. Bagsak lahat ng grades niya. Patingin nga. Tiningnan ni Papa yung letter tapos natawa siya. What's new? Tsaka hindi naman lahat bagsak. Tingnan mo yang sa science niya. Pasado, 98. Natawa ako kay Papa. Kahit kailan talaga, sa akin siya kakampi. 98 nga, pero his teacher told me na kaya niya nakuha yan ay dahil kumokopya siya sa katabi niya. Si Mama talaga, kontrabida. Hoy, isang beses lang ako kumopya kay Mikay, sabi ko. Speaking of, ano kayang ginagawa nun? Tisk, ano ba Gino? Bakit mo ba iniisip yung pangit na yun? Natawa si Papa tapos ginulo niya yung buhok ko. Alice, hayaan mo na si Gino. Lalaki yan. What do you expect? Ganyan din naman ako nung bata pa ako. But look at me. Ang ayos ng buhay ko ngayon. Yan ang problema sa'yo eh. Kinakampihan mo na naman si Gino kahit mali siya. Tama. Ganito na lang. Para hindi ako unfair sa both sides nyo. Kumuha na lang tayo ng tutor sa school niya para turuan siya. Kapag hindi pa rin tumaas grades niya sa quarter na ito, hindi ko siya i-enroll next year. Ano, Papa? Hoy, ayoko ng tutor. Pangbata yun. Anak, parosa na namin yan ng mama mo sa'yo. Kaya kung gusto mo pang makapag-aral next year, study hard. Siguro by Friday, may tutor ka na. Mawawala lang yung tutor mo kapag tumaas na grades mo. Tis, putik na buhay ito. Ang unfair. Ewan ko sa inyo. Tumayo na ako at umakyat sa kwarto ko. Grrr, tutor? Kadiri, putik. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nalaman nila ito? Aish, kuya pahiram ng bass guitar. Naiwan ko palang bukas yung pintuan. Si JC nga pala, younger brother ko. Parang ako lang yan eh. Mahilig sa music, kaso siya, faithful. Ako, playboy. Bakit ba ako nagkakaganito? Kasi feeling ko ang cool. Tsaka ayokong sumeryoso sa mga babae. Babae lang yan. Kahit libo pa saktan ko. Libo rin yung pwede kong ipalit. Tsaka ayoko na ako yung masasaktan sa isang relationship. Yung tipong ako yung iiwan. JC, kunin mo na lang dyan. Pumasok siya sa kwarto ko. Sabay tinignan pa yung laptop ko. Uy kuya, ano yan? Himala yata. Hindi babae nasa background. Walang pakialamana ng trip, okay? Lumabas ka na nga ng kwarto ko at ilak mo yung pintuan. Kundi ihahagis ko talaga sa pagmumukha mo yung drums dito. Wahaha, sungit mo kuya. Lumabas na siya ng room ko tapos kinuha ko na yung laptop. Nag-online kaagad ako kasi baka online na yung mysterious kachat ko. Maganda kaya ito? Baka naman isa lang ito sa mga stalkers ko. Sa bagay, hindi pwedeng stalker ko siya kasi walang nakakaalam ng account ko na ito. Wala akong picture doon at iba pangalan ko. Hihihi. Para mysterious din. Mikay's POV. Bling. Ayun, tumunog na naman yung sa laptop ko. For sure, yung kachat ko ito. Agent Yellow. Psst. Ano ginagawa mo? Agent Yellow. Kachat ko na ito for a month. Super mabait siya at nakukuhanan ko ng advice. Minsan nga, iniisip ko kung sino talaga siya. Kung bakit ayaw niya magpakita ng picture. Siguro pangit ito. Ang alam ko lang,
Gerald name niya, 17 years old. At sabi niya, taga dito lang din siya sa Alabang. I wonder kung nagkikita kami nito sa school. Pero same lang naman kami eh. Ella ang sinabi kong pangalan sa kanya at wala din akong picture. Ella from Micaela. Hehehe. Cute boss. Homeworks, as usual. Agent Yellow. Na naman? Baka magmukha ka ng libro niyan. Natawa ako dun. Ang lakas talaga ng humor niya. Cute boss. He, kailangan mag-aral no? Ikaw, ano na balita sa'yo? Agent Yellow. Ito, visit na naman. Cute boss. Bakit naman? Anyari sa'yo? Agent Yellow. Basta, family problems. Visit si mama at si papa. Cute boss. Nye, for sure, maaayos din yan. Bigla na lang bumukas yung pintuan at nakita ko si Mama Estela. Anak, merienda ka na. Sige po ma, bababa na rin po ako. Si Dindi nga pala, nag-text sa'yo? Wala pa siya eh. Baka kasama lang po yung mga kaibigan niya. Yaan mo na ma, iti-text ko po. Sige, ayokong nag-aalala eh. Ngumiti na lang ako kay mama at hinintay na isarado niya yung pintuan. Tapos tumingin na ulit ako sa laptop. Ani Bien, wala pa rin reply. Okay naman yung sinabi ko ah. Wala namang masama dun. Bakit kaya hindi pa siya nagre-reply? Cute boss. Hoy, okay ka lang? Agent Yellow. Yap, sorry kung hindi nakareply ka agad. Cute boss. Teka, kakain lang ako ng merienda. Kain ka na rin. Agent Yellow. Sige, mauna ka na. Ayoko munang bumaba eh. Bad trip nga kasi ako. Cute boss. Tis, baka magutom ka niyan. Agent Yellow. Wait lang, bakit ba ayaw mong magpakita sa akin? I promise, hindi naman ako killer or something. Date tayo. Cute boss. Baliw, ayoko rin naman makipag-date. Agent Yellow. Kasi study first muna? Ano ka ba, Ella? Friendly date lang. Mas maganda kung makita natin ang isa't isa, di ba? Cute boss. Ewan ko lang. Agent Yellow. Please? Puppy eyes. Medyo natawa ako dun. Kailangan i-type niya yung puppy eyes para ma-imagine ko. Wahaha. Cute boss. Wala akong time eh. Sorry. Siguro next time na lang. Sige na. Bye na. Agent Yellow. Sige. Magpakabusog ka po. Nag-log out na kaagad ako. Ilang beses na rin siya nagyaya na magkita kami. Ilang beses na rin akong nagsabi na hindi ako pwede. Para kasing ang scary na makipagkita ka sa isang taong hindi mo kilala. Malay mo, sindikato pala ito. Mahirap na. Tsaka for sure, hindi niya rin ako magugustuhan. Sa itsura kong ito, baka makita niya pa lang ako, tumakbo na siya palayo. Pero may something talaga sa akin na gustong-gustong makilala at makita siya in person. Hay, ano ba Mikay? Mali yun, mali. Gino's POV. So, ano na nga, makikipag-date ka ba talaga sa akin mamayang gabi? Tanong sa akin itong babaeng ito. I'm currently here sa garden ng school. Tambayan kasi ito ng mga students eh. Kahit 2 babae pa mga kasama ko ngayon. Sobrang naboboard talaga ako. Shena, di ko lang sure ha? Sabi ko sa kanya. Hoy Gino, anong Shena? Lorraine pangalan ko. Napatingin ako sa kanya sabay flash ng heartthrob smile ko. Lorraine naman sabi ko ha. Napangiti rin siya nung nirap ko yung isang arm ko sa waist niya. Eh ako Gino, kailan tayo lalabas? Tanong naman itong fake blonde hair na girl. Siguro next week na lang, okay? Yay, you're the best talaga. Wala yun, Stacy. Ikaw pa. Stacy? Hoy, Chloe kaya. Hay nako, kinakalimutan mo naman ako eh. Sorry na. Nilapit ko yung mukha ko sa kanya, kaya napangiti siya. Tapos inakbayan ko pa siya. Dude, ang aga-aga. Chicks agad ang inatupag mo? Natawa ako nung bigla na lang sumulpot si Katsumi, kasama si Seth at Lester. Sila nga pala ang mga best friends ko. Teka, corny pakinggan. Bandmates/bros since preschool. Kasama kapatid kong si JC sa banda namin na Parking 5. Si Seth yung lead guitarist. Ako yung bass guitarist.
Rhythm guitarist naman si Katz. Yung kapatid kong si JC yung lead singer. At drummer si Lester. Me. Syempre, ganyan talaga kapag pogi. Seth. Sabagay. Katz. Pare, punta kayo sa bahay mamaya ha. Birthday nung kapatid kong si Iril. Lester. Ayun, tamang-tama. May pagkain dyan for sure. Me. Oo, pupunta kami. Alam mo naman yun eh. Ang bilis magtampo. Lester. Sinabi mo pa. Seth. Ano bang oras? Katz. After school, mga 4. Me. Ge. Katz. Tsaka guys, may bagong manliligaw yun. Takutin naman natin para hindi nalapitan kapatid ko. Tignan mo itong si Katsumi. Sobrang protective sa kapatid niya. Sa bagay, babae kasi yun. Buti na lang at wala akong kapatid na babae. Feeling ko kasi ganyan din ako pag nagkataon. Seth. Eh 'di ba sila ni Kimpoy? Katz. Di naman daw naging sila sabi ni Iril. Best friends na nga lang daw turing niya doon kasi parang nagsawa na siya. Wahahaha. Adik talaga yung si Iril. Parehas kami. Madaling magsawa. Kaya NBSB yun eh. Magugustuhan niya yung isang lalaki. Tapos after a week, wala na. Baliw lang? Lester. Sino ba yung manliligaw niya? Me. Ako. Napatingin sa akin yung tatlo, sabay binatukan nila ako. Tawa tuloy ako ng tawa. As if naman naliligawan ko kapatid niya. Eh parang little sister ko na yun eh. Katz, ang adik mo masyado Gino. Di ko nga rin kilala kung sino yung bagong manliligaw nun eh. Basta narinig ko lang nung nag-uusap sila ni mama kaninang umaga. Me. Ge pare, kami bahala dun. Baka hindi pa yun makapasok sa bahay niyo sa takot. Katz, yan tayo eh. Hahaha. Nagtawanan na lang kami kasi nai-imagine na namin na baka umiyak yung lalaki. Hahaha. Gino, ano ba? Kami, hindi mo isasama? Tanong nitong katabi kong babae. Wag muna, Maria. Baka magalit si Iril eh. Ayaw kasi no na nag-i-invite kami nang hindi niya kakilala. Maria ka dyan. Lorraine nga. Oh, ang init naman ng ulo mo. Umalis na nga lang kayo nitong si Ella? Halata ba masyado na pinapalayas ko na yung dalawa? Wahahaha. Ella? Ako si Chloe. Gino naman eh. Mo your face. Arte-arte mo. Kung totoosin, obligasyon ko bang tandaan pangalan mo? Oo na. Sige na. Alis na kayo. Mag-start na classes oh. Hay, sige na nga. Bye. Kita na lang tayo mamaya. Umalis na yung dalawa. Tapos natawa sila Katz. Seth. Seriously, Gino? Kailan ka ba magtitino? Lester. Halatang halata na ayaw mo naman sa kanila pero pinagtsatsagaan mo sila. Katz. Ano bang meron sa kanila? Napaisip din ako. Bakit ko ba kailangan mambola ng mga babae? Me. Wala. Bored kasi ako eh. Trip ko lang sila. Natawa ulit sila sabay umiling. Para silang mga clones na sabay-sabay umiling. Kring, kring. Nagkatinginan kaming apat, tapos bigla na lang kaming nagtakbuhan. Paano nagring yung bell? Ibig sabihin, start na ng classes. Late na naman kami niyan for sure. Mikay's POV. Nagdadalawang isip talaga ako kung pupunta ako dun. Eh wala naman akong masyadong kakilala dun. Hay nako, hayaan mo na nga. Bahala na. Bigla na lang pumasok sila Katz, Seth, Lester at Gino sa classroom. Tawa pa sila ng tawa. Buti na lang at wala pa yung teacher namin, kundi napagalitan na naman silang apat. Bakit ba kasi lagi silang late? Yumuko na lang ako at nagsulat sa notebook ko. Random stuffs lang, mga quotes sa mga love songs, yung mga sinusulat ko sa likurang part ng notebook ko. Can't you see that I'm the one who understands you? Taylor Swift yan, right? Napatingin ako bigla sa gilid ko nung nakita ko si Sed. Oo nga pala, siya seatmate ko ng ganitong oras. Lagi niya akong pinapansin at inaasar. Katulad ng lahat, trip niya rin ako pero parang nagsawa na siya kasi hindi naman ako naaasar. Sinarado ko na lang yung notebook ko at tumingin sa paligid. Ang tagal naman ni ma'am. Ang weird mo no? Kahit kailan di kita narinig magsalita. Bulong niya sa akin. Ayan na naman ang mga pang-aasar niya. Grrr, get a life dude. Di ko siya tiningnan para tigilan na niya ako.
Bigla na lang may bumato sa kanya ng papel, tapos tumawa siya ng tumawa. Binuksan niya yung papel at hindi ko sinasadyang mabasa yung nakalagay dun. Said loves nerd Mikay. Wahahaha, Gino. Pumunit ng papel si Seth, then nagsulat din siya. Selos ka lang bro. Gusto mo, palit tayo ng seat? Wahahaha, said. Tinupi niya yung papel into a flying airplane tapos hinagis niya papunta sa direksyon ni Gino. Binasa ni Gino yun, sabay tumawa ng tumawa. Kau na lang bro, sabi niya. Natawa naman itong katabi ko, tapos nag-earphones na. Tinignan ako ni Gino, sabay nag-smile siya sa akin. Agad-agad akong umiwas ng tingin at nagpanggap na hindi ko yon nakita. Bakit ba nila ako pinapansin? Alam naman nila na ayokong pinapansin ako eh. Hindi naman sila ganyan dati. Good morning class. Good morning Miss Maria. Tumayo kaming lahat maliban kay Gino. Si Miss Maria, sobrang bait niyan. Teacher namin sa English. You may take your seats, sabi niya. Napansin niya yata na hindi man lang tumayo si Gino. Kasi nakatingin siya doon, pero umupo din siya. Alam niyo ba guys, na naging student ko si Daniel Padilla? OMG, ang swerte-swerte ni ma'am. Shimay, dito rin po bang classroom? Anong seat niya? Sana dito sa inuupuan ko yun. Tignan mo itong mga babae. Oo, alam kong pogi si Kuya Daniel, pero kailangan kiligin sa simpleng sinabi ni ma'am. Tis, ano naman ngayon? Bulong ni Gino. Nagtawanan yung mga classmates ko dahil dun. Si Daniel, sobrang salbahe. Bigla na lang siyang nagdi-ditch ng classes or sometimes 30 minutes late siya. Hindi siya nagawa ng assignments or projects and never siya nakinig sa mga lessons ko. Minsan nga, natutulog pa yun eh. He's been doing that 3 straight years pero pagdating niya ng 4th year high school, nagbago siya dahil kay Catherine. I really like that girl kasi sobrang binago niya si DJ. Nag-aral na yung mokong at laging na-attend ng classes ko. Sobrang gusto ko nung love life story nila. Kalat yun sa campus eh. Pinag-uusapan ng mga tao. Sobrang pwede kasing gawing libro. Pati yung aksidente na nangyari kay Ate Kath, yung nag-sacrifice siya dahil doon sa Sofia. Alam naming lahat. Ma'am, pakialam naman namin kung nagbago si Daniel dahil kay Kath? Wala talagang galang si Gino. Pero may point siya. Bakit nga ba kinukwento sa amin ito ni ma'am? Gino, I'm just saying na sana makahanap ka rin ng babaeng katapat mo. Yung babaeng magpapatino sa'yo. Kasi kapag hindi ka pa nagbago this year, baka umulit ka ng 4th year high school. Baka hindi ka makagraduate. As if naman ma'am, bulong niya. Buti hindi narinig ni ma'am yun. Tsaka ma'am, hindi totoo yung mga sinasabi na tumitino ang isang lalaki dahil sa isang babae. Dahil sa pag-ibig. Sus, ang corny naman. Nagtawanan silang lahat. Si Katz, binatukan pa si Gino. Wala talagang faith si Gino sa love. Ako nga na no boyfriend since birth, naniniwala eh. Naniniwala ako sa destiny, sa soulmate. If it's meant to be, it would be. Sana dumating yung Prince Charming ko. Pero yung tipo na hindi matatakot sa itsura ko. Hihihihi. Kakainin mo rin yang mga sinabi mo. Tandaan mo yan, Gino. Anyway, open your books to page 145. Lester, pakibasa nung unang paragraph. Ma'am, hindi po ako marunong magbasa. Pigil na pigil yung tawa ko dun, pero halos buong klase napahalakhak. Putik ka talaga bro. Umabot ka ng 4th year na hindi marunong magbasa. Epic. Asar nitong katabi ko. Ikaw na talaga dude. Ha. Asar din ni Katsumi. Nag-roll na lang yung eyes ni ma'am at nagtawag ng iba para basahin yung paragraph. By the way, hindi na pala ako tinatawag ng mga teachers kapag ganyan kasi sabi nila, sobrang hina daw ng boses ko. Which is okay lang sa akin dahil nahihiya akong magbasa ng nakatayo at lahat ay nakatingin sa akin. Kapag ganun kasi, feeling ko puputok yung mga nerves sa otak ko. Science. Bigla na lang may ibinigay na papel sa akin si Maddie. Maddie, may papel na ako. Di ko na kailangan yan. Ang syunga mo talaga, Mikay. Basahin mo yung nakalagay dyan, Jack. Malay ko bang may nakasulat dito? Binuksan ko yung nakatuping papel. Then binasa ko yung nakalagay dito.
If ever na umupo dyan si Gino, don't ever talk to him or else. Ayaw mo naman siguro umiyak mamaya no? May swimming lessons pa tayo sa PE. Baka malunod ka ng di oras, hahaha. Itapon mo itong letter after ha? Sincerely yours, Maddie, always maganda. Tinignan ko lang siya at tinaasan niya ako ng kilay. Tanggalin ko kilay mo eh. Kung kaya ko lang naman. I crumpled the paper tapos nilagay ko na sa bag ko. Siyempre ayokong lumabas pa ng room para lang itapon ito. Pwede naman na mamaya ko pa itapon eh. Maya-maya, nagulat ako na umupo nga sa tabi ko si Gino. He smiled again at me, pero di ko yon pinansin. Nakatingin kasi sa akin si Maddie. Not just stare but glare. Irapan ba naman ako? Putik. Teka, 2 days in a row nang umuupo si Gino dito. Bakit? Ang alam ko, wala akong katabi kapag science at doon siya sa harapan nakaupo katabi ni Bianca. Anong meron? Hoy, sigaw sa akin ni Gino. Napatingin tuloy lahat sa kanya, sabay nagtawanan. Ako? Nanlalaki yung mga mata ko. Abay, nagulat ako eh. Shimay, trip niya ako ah. Yumuko na lang ulit ako at ginawa kong curtain namin yung buhok ko para hindi niya nakikita mukha ko. Seriously, Mikay? Ginulat na kita at lahat-lahat pero hindi ka man lang napasigaw? Tis, bakit ba parang naiinis siya na hindi ako nagsasalita? Kung gusto niya ng kausap, maghanap siya. Ayoko nga kasing kausap siya. Magsasalita ka or ipapahiya talaga kita. Napatingin ako kay Gino, sabay naalala ko yung isinulat ni Maddie. If ever na umupo dyan si Gino, don't ever talk to him or else. Ayaw mo naman siguro umiyak mamaya no? Putik, anong gagawin ko? Mamili ka Mikay, iiyak or ipapahiya? Parang parehas lang yun eh. Oops, okay sige, sorry na. Mukhang iiyak ka na eh. Fine, kung ayaw mong magsalita, wag. Joke lang yun, Mikay. Buti naman at sinabi niya yun. Di ko na rin kasi alam gagawin ko eh. Okay, class. Meron ng results yung exam nyo. Di ko na sasabihin dito sa harapan kung anong mga grades nyo at baka mapahiya pa yung iba. Natawa yung mga classmates ko sa sinabi ng teacher namin. For sure, maraming bumagsak. Pero sure din ako na hindi ako kasama dun. Iikot na lang ako para ibigay sa inyo yung mga test papers nyo. And may meeting kaming mga teachers kaya wala tayong class pero take note, bawal ang lumabas ng room dahil pagbalik ko. Doon pa lang ako mag-check ng attendance, okay? Okay, yay! Nagsigawan na sila kasi tuwang-tuwa sila na wala kaming klase. Bakit kaya sila natutuwa? Di ba nila alam na sayang yung binabayad ng mga magulang nila sa school? Isang araw ka rin walang matutunan dahil may meeting yung teacher mo. Sa bagay, dapat hindi ako nagwo-worry kasi wala naman binabayaran family ko dito eh. Scholar nga kasi ako. Siguro kapag dumura ka, matutunaw yung lupa. Hihihi. Asar sa akin ni Gino. Tawa pa siya ng tawa. Pasalamat ka at hindi ako brutal na tao. Nagkamot siya ng ulo tapos tinitigan ako. Yung totoo, Mikay, bakit ba ayaw mong magsalita? Anong iniisip mo? Mukha akong ewan dito na nagsasalita mag-isa eh. Bakit ba kasi ako ang kinakausap mo? Try mong lumayas dyan sa inuupuan mo para hindi ka mukhang ewan. Tinitigan ko lang din siya. Kahit 1 year pa kaming ganito, hindi niya ako mapapagsalita. Sayang lang mga words na lalabas sa bibig ko kapag kinausap ko siya. Napatingin kaming dalawa kay ma'am. Congratulations, Mikay. You got an A negative and also you, Gino, A positive. Napatitig ako sa test paper ni Gino. Bakit ganon? Nangopya siya sa akin pero mas mataas yung score niya. Ano? Believe ka sa akin no? Tisk, mas matalino kasi ako sa'yo. Sabi sa akin ni Gino. Whatever, kausapin mo sarili mo. Nilagay ko na lang yung test paper ko sa bag ko. Tapos nagsulat na ulit ako sa likuran ng notebook ko. 1 hour na walang gagawin. Boring ito for sure. Am I crazy or falling in love? Wahaha, Mikay, kay David Archuleta yan, di ba? Ikaw in lababo ka. Share naman dyan kung kanino. Sa akin? Tis, parihas na parihas sila ni Sed.
nakikibasa ng mga bagay na hindi naman dapat basahin. Tinignan ko lang siya ng masama, tapos nagbasa na lang ako ng libro. Mikay, yuhu! Ano na? Kanino ka in love? Sakin ba? Ha? Aminin. Napakakulit nito. Hindi, wag ka ngang feeling close, Gino. Yes, sa wakas. 2 points for me. Napapagsalita na nga kita, yahoo! Para siyang siraulo na nanalo sa loto. Matanong ko lang, bakit ba hindi ka marunong mag-ayos? Tsaka yung glasses mo, ang pangit. Kaya ka sinasabihang nerd eh. Puros libro kasama mo. Try mong sumama sa akin. Magiging cool ka. As if naman na gusto kong maging cool. Napansin kong nakatingin sa akin si Maddie, kaya bigla akong kinabahan. Narinig niya kaya yung sinabihan ko si Gino na feeling close? Please naman, wag sana. Napansin din yata ni Gino na hindi ko siya tinitignan, kaya sinundan niya yung tingin ko. Nakita niyang nakairap sa akin si Maddie, tapos nagsay siya. Mikay, kapag may ginawang masama yang mga yan sa'yo dahil sa akin, sabihin mo kaagad sa akin ha? Ako bahala sa'yo. I just stared at him. Bakit? Anong gagawin niya? Tsaka wag nga siyang mag-pretend na may gagawin siya. He's the it boy sa school. His cool, hot, sabi nila pogi, heartthrob / player daw. O tapos tutulungan niya ang isang nerd? Nahihibang na ba siya? Gusto niya bang bumaba ang popularity level niya? Siyempre, nasa guilt ko na yun kapag may nangyaring masama sa'yo dahil sa akin. Dagdag niya. Ayun, at least naliwanagan ako. Kaya niya ako tutulungan ay dahil mag-feel guilty siya. Sus, di ko siya kailangan. Yan ka na naman eh, di ka na naman nagsasalita. Try mong mag-toothbrush para hindi ka magkaroon ng bad breath. Hihi. Tis, ikaw ang mag-toothbrush. Hay nako, wala ka na nga talagang pag-asa. Napahawak na lang siya sa ulo niya, as if nasakit yun. Layuan mo na ako please. Please lang Gino. Ayoko ng ganito. Ayokong kinakausap mo ko. Maddie, baby, kita tayo sa lunch ah. Sigaw ni Gino. Sige ba, it's a date. Niyaya lang ng lunch, date agad. Binobola ka lang ni Gino. For sure, isa ka lang sa mga pampalipas oras niya. Kaya mahal na mahal kita eh, sabi ni Gino. Haha, I know. Nag-smile siya kay Gino bago niya ko tinignan ng ano, lalandi ka pa? Look, yumuko na lang ako para wala nang makapansin sa akin. Gino's POV. Kaya ko lang naman kinailangan makipag-date kay Maddie ay dahil ayokong nananakit siya ng iba dahil sa selos. Okay, ganito kasi yan. May pagkasiraulo siya. Akala ko nga dati, galing siya sa mental hospital. Naging girlfriend ko siya, second year high school. Pero hiniwalayan ko rin after a week. Wala eh, hindi ko kasi talaga siya gusto. Tapos simula nun, ayaw niyang tanggapin na ayoko sa kanya. Gusto niya, friends pa rin kami. Well, more than friends, pero syempre, din ako pumayag. At dahil baliw nga siya, lahat ng nagiging girlfriends ko, tinatakot niya. Lahat ng mga kinakausap ko, kinakawawa niya. Pinipigilan ko siya, kaso minsan, hindi ko naman nakikita lahat ng ginagawa niya. Malay ko ba kung sino yung mga taong kinakawawa niya? Natatakot lang ako na baka mamaya, si Mikay pa ang masaktan niya. Inaasar ko lang naman yung nerd na yun. Wala talaga akong gusto sa kanya. Natutuwa lang ako kasi siya pa lang ang nag-iisang babae na ayaw sa akin. Yung tipong ayaw akong kausapin. Pero feeling ko, lahat naman ayaw niyang kausapin. Super interested lang ako sa kanya. Tinignan ko si Mikay at napangiti na lang ako. Di talaga siya magsasalita kahit anong gawin ko. Ano kayang problema nito? Sira yata ulo nito eh. Hahaha. Mikay, bulong ko sa kanya. Kukulitin ko talaga ito. Bakit ba? Bored nga kasi ako. Gino's POV. After school hours. Pagdating sa bahay nila Kats, si Sed excited na excited. Mukhang timang lang. Pansin ko lang kapag pagkain ang pinag-uusapan. Napaka-hyper niya. Patay gutom lang? Hahaha. Tol, si JC. Tanong ni Lester sa akin. Susunod na lang daw. Okay. Papasok na sana kaming apat sa bahay nila nung may napansin kami.
Teka, si Iril ba yun? Bakit nandito sa labas? Happy birthday! Sigaw ni Sed, sabay yakap kay Iril. Niyakap na rin namin ni Lester yun si Iril, pero parang sumimangot pa siya. First time yata yun. Wait lang, di na ako makahinga. Pinipitpit niyo na ako eh. Sigaw niya. Ah, kaya naman pala. Haha. Happy birthday, baby. Sabi ni Lester. Yap, baby tawag niya dyan. Baby daw kasi iyakin sa Iril. Napakataba ng chubby brain ni Les, no? Pati ba naman ikaw? Teka nga, hindi ko naman birthday. Susmi, trip niyo ko? Tumawa bigla yung mga kasama ni Iril, pero kaming tatlo. Napatingin kay Katsumi. Eh sabi ni Kats, birthday mo daw. Sabi ko. Haish, kuya naman oh. Baliw ka talaga. Sarili kong kapatid, nakakalimutan kung kailan birthday ko. Sabi mo kasi maraming pagkain mamaya, tapos yayayain mo yung tropa mo. Adik, fiesta po kaya. Sabay bumilat si Iril. Napakamot na lang ng ulo si Kats, pero si Sed, ayun nagtatalon. Ibig sabihin kasi nun, mas marami siyang pagkain na makakain ngayon. Haha. Woohoo! Sigaw niya. Natawa na lang kami, then tinulak na kami ni Iril papasok ng bahay. Pero hindi kami naglakad. Si Kats kasi, ang sama ng timpla ng mukha. Oy, payatot, bakit nandito ka sa labas kasama yang mga yan? Tropa ko yan, kuya. Napatingin kami sa mga kasama ni Iril. Teka, 3 lalaki ito ha. Kahit ako, napafrown na lang eh. Said. Tropa? Niloloko mo ba ko? Les, yung totoo. Tomboy ka ba? Me, puro lalaki yan eh. Iril, teka nga, daig nyo pa kuya ko kung makatanong eh. Kats, sagutin mo na lang. Anong karapatan mong tumambay ng ganitong oras at kasama mo pa puros lalaki? Yung mga kasama niya, tumawa lang ulit. Tinignan ko nga ng masama pero hindi ako nakita. Iril, baliw ka kuya. Si Andrew Garfield, yung valedictorian sa amin. Nakilala mo na yan dahil always yan nandito. Si Cody Simpson, yung kasama sa banda sa school. 'Di ba nagkita na kayo dati? Ito naman si Zayn Malik. Pinsan natin yan sa mother's side, 'di ba? O tapos si Harry Styles. Kumunot yung noo ni Kats kasi mali pa rin na puros lalaki kasama niya. Kats, sino yang Harry Styles? Harry, her boyfriend. Napalingon si Iril kay Harry, tapos kumunot yung noo niya. Binigyan niya yon ng what the hell are you doing look, kaya natawa ako. Halatang halata naman kasi. Kats, ano? Hoy, ang linaw ng usapan natin, di ba? Ayoko nga na may boyfriend ka. O si kuya, haha. Siguro natatakot lang siya na baka katulad ko yung maging boyfriend ng kapatid niya. Iril, sakit naman sa tenga eh. Hindi naman, nagjo-joke lang yang hayop na yan. May girlfriend na yang mga yan, no? Well, single si Harry, pero friend ko lang yan. Tsaka kaya lang naman puros lalaki kasama ko. Kasi wala pa yung mga friends kong girls. Don't worry, pupunta rin sila dito maya-maya. Kats, kahit na, pumasok ka na sa bahay. Halika na. Iril, naku kuya, pahihirapan ko talaga yung mga liligawan mo. Hinding-hindi ka nila sasagutin dahil sa akin. Wahaha. Kats, whatever. Tara na. Hinila ba naman yung kapatid niya papasok? Tawa lang naman kami ng tawang tatlo. Parang sira lang kasi si Kats. Ay, oo nga pala kuya. Yung isa nga palang kaibigan kong babae. Nandun sa kwarto ko. Nahihiya bumaba. Kaya wag kayong maingay sa taas. Natutulog yata yun. Nakakatawa naman yung kaibigan niya. Pumunta dito pero makikitulog lang pala. Good afternoon po, tita, tito, sabi ni Sed. Oh, good boy yan ngayon, makikikain nga kasi. Hahaha. Uy, nandito na naman pala kayo. Sige, kumain na kayo dyan. Di ko na kayo aasikasuhin ha. Total naman para ko na kayong anak at palagi kayong nandito. Aalis lang kami ha. Kats, ikaw na bahala sa bahay. Mag-groceries lang kami ng papa mo. Sige ma, ingat kayo. Pag-alis ni tita. Napangiti si Kats. Yes, sigaw niya. Yes mo, your face. Tandaan mo, nandito pa ako. Kung may gagawin kang kakaiba, pwede kitang isumbong kay mama at papa. Sorry ka, gumaganti lang ako. Napasimangot bigla si Kats doon sa sinabi ng kapatid niya. Sabay binato niya ng unan.
Manahimik kang halimaw ka. Hahaha pikon. Oy Kuya Sed, hinay-hinay lang. Napatingin kaming lahat kay Seth. Hahaha, lumalamon na pala. Pare, ngayon ka lang nakakain? Hahaha, ako nga rin, nagugutom na ako eh, sabi ni Lester. Tapos umupo na rin siya sa tabi ni Sed. Kats, akyat lang ako ha, pa-CR, sabi ko. Gedre, enjoy. Loko, enjoy ka dyan. Umakyat na ako papunta sa CR, dun sa dulo ng hallway. After kong mag-CR, bababa na sana ako nung may naisip ako bigla. Teka, sabi ni Iril, may kaibigan siyang babae sa room niya na natutulog. Sabi niya, wag daw kaming maingay para hindi magising yun. Parang ang weird naman kung iiwan niya yung kaibigan niya sa kwarto niya. Hindi kaya lalaki yung nandoon sa kwarto niya? Baka naman tinatago niya lang yun. Baka yun yung manliligaw niya. Evil smile. Pag nahuli ko ito, kawawa yan sa amin nila Kats. Wahaha. Loko kasi yung kapatid niya eh. Minsan, di mo na alam kung nagsasabi ng totoo. Dahan-dahan akong pumunta sa may kwarto ni Iril, then I slowly opened the door. Shims, ang lamig. Lakas naman ang echo nito. Sapakan na yan kapag nakita ko kung sino yung lalaki. Nakapatay yung ilaw kaya pumasok muna ako at sinara yung pintuan bago ko binuksan yung ilaw. Pagtingin ko sa bed, nag-frown ako. Putik, mali ako. Babae nga. Pero teka lang, nakapang-uniform ng PU? Taga sa amin ito. Lumapit ako doon sa bed para makita ko ng lubusan yung itsura ng babae. Jaw drop. Si Mikay? Bakit nandito si Mikay? Kaibigan niya yung kapatid ni Kats? Paano? Di ko alam kung anong gagawin ko. Natameme na lang ako. Titig na titig kasi ako sa mukha ni Mikay. Kung pagtripan ko kaya ito. Wahahaha. Matalino yata itong si Gino. Napakasungit niya ni Mikay. Akala mo maganda. Kinakausap ko pero nakatingin lang sa akin. Kung hindi nakatingin, hindi magsasalita. Visit. Gaganti ako ngayon. Wahahaha. Kinuha ko yung cellphone ko then pinicturan ko siya. Try niyang wag akong kausapin bukas. Iba-blackmail ko talaga siya. Wahahaha. Di ko talaga maintindihan yung sarili ko. Natutuwa ako kapag naiinis si Mikay. Mikay's POV. Napa-frown ako nung maramdaman kong parang ang lamig. Napamulat tuloy ako at nakita kong nandito ako sa kwarto ni Iril. Hala, nakatulog pala ako dito. Pagod na pagod kasi ako sa PE kanina eh. Tumayo na ako kaagad at inayos ko yung sarili ko. Lumabas na ako ng room and bumaba na ako. Napa-freeze ako nung nakita ko yung P5. Si JC, Lester, Katsumi, Seth at Gino. Bakit nandito sila? Oy, gising ka na pala Mikay. Ano, kain ka na? Hinila ako bigla ni Iril papunta sa kitchen. Napansin kong napatingin lang sa akin yung 5. Bakit nandito yung 5 yun? Tanong ko kay Iril. Yun ba? Malamang nandito sila kasi fiesta eh. Mga tropa mo? Hindi, tropa ni kuya. May kuya siya? Bakit hindi ko alam yun? Akala ko talaga, only child lang siya. Kuya? Sinong kuya mo? Oh my God, di mo pala alam? Sorry, di ko nakwento. Si Katsumi, kuya ko yun. Yung baliw na yun? Yung palaging may hawak na gitara sa school? Don't tell me na naging girlfriend ka rin ni Kuya or ni Gino. Wahahaha. Ano, Mikay? Hindi. NBSB rin ako, di ba? Ay, oo nga pala. Hihi. Binigyan niya na ako ng plate tapos kumuha na ako ng pagkain. Medyo nahirapan pa nga akong mamili eh. Ang daming niluto ng parents niya. Anyway, nakilala ko nga pala si Iril doon sa mall show ni Kimpoy. Siya kasi yung parang assistant doon then nahingan ko siya ng tulong nung biglang may kumuha ng bag ko. Binigyan niya pa nga ako ng pera noon eh. Siguro a year ago pa yun. Then later on, nag-meet ulit kami dahil friend pala nila mama yung parents niya. Naging friends na kami simula nung palagi kaming nagkakakita. Akala ko nga magiging sila ni Kempoy eh. Kaso sabi niya, nung nalaman daw ng parents niya na kaya siya nandun dahil fangirl siya ni Kimpoy. Ayun, pinauwi from New Zealand. Then parang na-realize niya na rin daw na fan nga lang talaga siya. There's no way na pwedeng maging sila. Sad love story, no?
Uuwi na rin ako pagkatapos kong kumain ha. May assignment pa pala ako. Sa totoo lang, wala talaga akong assignment. Sadyang hindi lang ako comfortable na mag-stay dito, knowing na may mga taga-PU akong kasama. I have these two personalities kasi. Yung isa, nerd and silent. Yan yung personality ko sa school. Pero sa house at sa mga kaibigan ko, maingay at makulit ako. Ito yung tunay na ako. Kaya nga kanina pa ako salita ng salita eh. Kaso ayokong malaman ng P5 yung tunay na ugali ko. Baka mamaya ipagkalat nila yun. Huy, wag muna. Pinagpaalam na nga kita kay Tita Estela eh. Mikay naman, ang dami pa kaya nating pag-uusapan. Ang dami ko pang chika. Nag-promise ka sa akin na magbabanding tayo, di ba? Ay, kinonsensya pa ako. Sige, pero doon lang tayo sa kwarto mo ha? Hihi. Sure, kumain ka na. Kanina pa tayo daldalan ng daldalan dito. Natawa na lang ako at kumain na rin. Gutom na nga ako kanina pa. Hahaha. After a few hours, gabi na. Dumami ng dumami yung mga tao. Yung iba, barkada ni Iril. Yung iba naman, mga taga Padilla University. Iril, asikasuhin mo muna sila. Doon lang ako sa garden nyo ha. Pag onti na lang tao, doon na lang tayo magwentuhan. Ha? Okay lang ba? Oo naman. Sige. Pumunta na ako kaagad sa likuran ng bahay nila. Dito kasi yung garden nila eh. Umupo ako doon sa may swing chair nila. Hay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi rin ako mag-i-enjoy dito kasi kinailangan ko na naman maging si Nerdy Mikay. Tumingin ako sa sky tapos napansin kong ang daming stars. Ang cute. Kachumis POV. Visit yung kapatid kong yun. Mahuli ko lang talaga kung sino yung nanliligaw sa kanya. Lagot sa akin yun. Kahit isang clue, wala akong makuha eh. Kainis. Ang cute-cute mo talaga. Kaway. Napatingin ako sa sala at nakita ko yung kapatid ko at si Seth. Pisil-pisil ni Iril yung mga pisngi ni Seth. Ilang years na nilang ginagawa yan. Yung totoo, walang kasawaan. In love ka na sa akin no? Asar ni Seth. Leche, manahimik ka ha? Biglang umupo si Iril then nanood na. Baliw talaga yun. Biglang nainis. Beb, uwi na ako. Bye. Sigaw nung isang lalaki sa may pintuan. Ge, ingat. Sigaw naman nung kapatid ko. Hala, yun yata yung manliligaw niya. Agad-agad akong tumakbo papunta sa labas kaso sa dami ng tao dito. Hindi ko na malaman kung sino yung nagpaalam kay Iril. Busy talaga oh. Hoy, papatayin ko yang beb mo kapag nakilala ko. Asar ko sa little sister ko. Bakit ba? Isa nagsiselos ako eh. Oh, baka kung anong isipin nyo dyan. She's my sister at sobrang close kami niyan. Alam nyo yung ugali ko na ayaw kong may ibang nakikihati ng atensyon. Gusto ko ako lang. Tsaka baka mamaya saktan niya pa lil sis ko. Ang ganda kasi niyan. Well, nasa lahi na namin yun. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ang daming nanliligaw sa kanya. Magsama nga kayo ni Sed. Parihas kayong OA. Porket tinawag lang akong babe eh. Tis, kuya, nandyan nga pala si Marily. May kasamang lalaki. Selos ka no? Nanlaki bigla mata ko. Bakit nandito yung babaeng yun? Siya nga pala yung long time crush ko. Okay, sige. Torpe na kung torpe pero paano ko naman siya liligawan kung alam ko naman na hindi niya ako kilala. Siguro kilala niya ako dahil katropa ko si Gino. Pero kahit kailan, di naman kami nag-usap niyan eh. Tsaka baliw yun eh. Lakas lang ng trip niya sa buhay. Pero gusto ko talagang ligawan yan. Nagdadalawang isip lang ako. Pakialam ko naman kung may kasamang lalaki. Sid, patahimikin mo nga yang kapatid ko. Your wish is my command, Dre. Hahaha. Bigla niyang niyakap ng mahigpit yung kapatid ko. Siyempre, naging reaksyon ni Iril, nagulat. Ayun, tinulak-tulak niya. Diring-diri eh. Hahaha. Bigla ko na lang napansin na may kasama na palang babae si Lester. Wahaha, tignan mo yan. Tahimik, pero mas mabilis makakuha ng babae sa amin. Expert. Tapos tumayo bigla si Gino. Then lumabas doon sa likurang pintuan namin. Ano naman gagawin niya dun? Alam naman niya na garden lang naman namin ang nandun. Sumilip ako sa pinto
at may nakita akong babaeng nakatalikod, nakaupo doon sa swing chair namin. Gets ko na. Ito talagang si Gino. Hindi pwedeng walang mabobola ngayong gabi. Natawa na lang ako at kumain na nung loto ni Mama. Pweh, sunog. Mikay's POV. Ang sarap ng hangin dito. Ang lamig. Bakit kahit natutulog ka, suot mo yang glasses mo? Nakadrugs ka ba, Mikay? Napalingon ako kaagad, din nakita ko si Gino. Putik. Kailan niya ba ako titigilan? Hanggang dito ba naman? Akala ko ba kasama niya yung tropa niya? Bakit kinailangan niyang lumabas ng bahay at sundan ako para lang tanungin ako nun? What? Yung tanong niya, nakita niya kaya akong matulog? Umupo siya sa tabi ko, kaya umusog ako kaso sineksik niya pa ko lalo. Seriously? Ganun ka ba kataba para maging masikip yung upuan natin? Mikay. Putulin ko kaya dila mo para hindi ka na talaga makapagsalita. Di ba yun ang gusto mo? Kapag tahimik, kailangan putulin na yung dila? OA lang. Hay nako, wala ka talagang planong pansinin ako no? Mikay, tayong dalawa lang naman ang nandito. Walang Madi, walang Bianca, walang ibang babae na gustong sumapak sa'yo once na kinausap mo ko. Gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. I looked at him and he smiled crookedly at me. Makipagkaibigan? Bakit? Bakit sa akin pa? Anong nakita niya sa akin at gusto niya akong maging kaibigan? Ha, I was just joking. Of course, hindi ko gustong makipagkaibigan sa'yo, Mikay. Pinagtitripan niya lang pala ako. I frowned pero hindi ko siya tinignan. Nagdadalawang isip kasi ako kung aalis ba dapat ako or iiwan ko siya. Kaya ako pumunta dito ay para makalayo sa mga taga-PU. Para makahinga naman ako ng maayos. Okay, nakapag-decide na ako. Iiwan ko siya. Tumayo na ako at maglalakad na sana pero pinigilan niya ako. Hinawakan niya yung wrist ko. Napatingin tuloy ako doon then I look at him. Mikaela, maghirang. Please, huwag ka munang umalis. Sorry kung rude ako. I was just having fun. Kahit ngayong gabi lang. Gusto ko lang talaga ng may kausap. Marami namang ibang babae sa loob. Sila na lang kausapin mo. Sabi ko. Ayoko. Gusto ko ikaw. Bakit ako? Wala nga yata akong kwenta kausap. Please, Mikay. Tsaka huwag ka namang biglang tumatahimik. Nakakainis kaya yun. Para akong kumakausap sa taong pader. Kaya nga maghanap ka na lang ng iba. Mikay, mahirap bang intindihin na ikaw ang gusto ko? I mean, gusto kong kausapin. All the girls like me, loved me. Lahat sila. Lips ko lang ang habol. Kung hindi man, yung pagiging sikat ko ang habol nila. Or my money. Papayag lang silang makipag-usap sa akin dahil sa mga yun pero ikaw? I know na simpleng conversation lang ang pwede sa atin. He's right. Pero is it my obligation to have a conversation with him? No. So why bother? Mikay, mag-uusap lang naman tayo. I promise, wala akong ibang gagawin. I'm sorry, Gino. Gabi na. Uuwi na ako. Maglalakad na ulit sana ako pero hindi niya pa rin pala binibitawan yung rest ko. So, pahirapan pa pala. Kinausap kita ng maayos pero hindi mo ko pinagbigyan. Fine, ginusto mo yan. Stay with me or I'll post your pictures at Padilla University's website. Nag-smile siya sa akin ng nakakaloko. Pictures? Paano siya makakakuha ng pictures ko? I promise, naka-private lahat ng pics ko sa Facebook at Twitter. Yap, sleeping bakekang pictures. Yung mga pics mo kanina nung natutulog ka sa kwarto ng kapatid ni Katsumi. No way. What? That's right. I know you'll be surprised. Ang kulit mo kasi, Mikay. Ayaw mo pa akong kausapin. Sit beside me kung gusto mong makita yung mga pictures. Pag hindi mo ginawa yun, i-bluetooth ko kila Seth yung pics. Hihihi. Unti na lang siguro, tutulo na yung luha ko. Maka-blackmail siya, wagas. Nakakainis. I sat beside him pero hindi ko siya tinitignan. Kinuha naman niya yung phone niya. Then pinakita niya sa akin yung mga pictures. 5 pictures. Putik.
Totoo nga, hindi na ako nagsalita. Naiiyak ako. Iyakin kasi ako eh. Magsasalita din, asar niya. Sumasaya ka ba kapag ginagawa mo yan? I mean, kapag gumagawa ka ng isang bagay na alam mong ikalulungkot ng iba? Wow ha, ang lalim ng tanong mo. Pero ang mas malalim na sagot ko ay oo. Masaya akong makitang nababad trip yung ibang tao. Epic face kasi. Ha 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 ha. Certified demonyo ka nga. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi niya hawak ang leeg ko. Ayokong ma-blackmail niya ako. Ayokong maging sunod-sunuran sa kanya. Isip, Mikay, isip. Anong iniisip mo? Saktong tanong niya. Kung paano nagawa yung stars. I lied. Yan yung unang pumasok sa utak ko eh. Wow, nerd ka nga. Kung ano-anong pinoproblema mo. Baliw. Baliw pala ha. Maghintay ka lang. Kapag nawala yung pictures ko sa cellphone mo, hindi na talaga kita papansinin. Ikaw ang mabaliw. Ikaw, anong iniisip mo? Tanong ko. Kailangan ko siyang libangin eh. Ikaw, bulong niya. Ako? Oo, ikaw. Iniisip ko kung bakit palagi kang tahimik. Kung bakit hindi ka nag-aayos. Kung bakit hindi mo ko gusto. Kung bakit hindi ka attracted sa akin. Kung bakit parang boyfriend mo yung mga libro. Kung bakit ang weird mo. Weird? Ah, okay. Haha, maasar ka sana. Bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Parang pinaglaruan niya pa yun. May sarili ka namang kamay ah. Kamay mo pagtripan mo, oy. Nagulat na lang ako nung nirest niya yung ulo niya sa left shoulder ko. Okay lang naman yata ito, no? Inaantok na kasi ako. Oo naman, okay lang. Okay na okay. Matulog ka para magawa ko na yung plano ko. Hihihi. Asus, gusto mo lang na maamoy ako, no? Sige, pagbibigyan kita. Matulog ka na lang, visit ka. Ay sorry, di pala ako inaantok. Bigla siyang umayo sa pag-upo at binitawan yung kamay ko. Saktong nagbas yung phone niya at tinignan niya yung nag-text. Time na para isagawa ang plano ko. Hinablot ko bigla yung phone niya, sabay takbo palayo. Nagtago ako kaagad doon sa isang puno. Then, dinilit ko kaagad yung mga pictures ko. I made sure na walang kahit isa ang maiiwan doon. Mikay, hold-upper ka pala ha? Ibalik mo phone ko. Sigaw niya. Oh, lumabas na ako sa pinagtaguan ko, sabay balik sa kanya ng phone niya. Anong trip yun? He asked me. Wala. He looked suspiciously at me, pero ngumiti siya bigla at hinawakan na ulit yung kamay ko. Ang weird mo nga, pero isa lang alam ko. May gusto ka sa akin, Mikay. In your dreams. Hinila ko yung kamay ko at naglakad na ako papasok sa bahay nila Katsumi. Pagpasok ko, tumingin sa akin sila Seth pero di ko sila pinansin. Umakyat ako kaagad sa kwarto ni Iril. Visit na Gino yan. Takte, masasapa ko talaga siya. Kinuha ko na yung bag ko at bumaba na ako kaagad. Ril, uwi na ako ha? Sobrang may nakalimutan pa pala akong gawin. Ha? Pero, sige bye, thanks sa pagkain. Tumakbo na ako kaagad palabas tapos naglakad na ako. Malapit-lapit lang kasi yung bahay ko dito. Mga 5 kanto lang. Okay, sige. Malayo nga. Pero ayoko na kasing mag-stay doon sa lugar na yun. Naiinis lang ako lalo. Bigla na lang may tumigil na sasakyan sa gilid ko. Kaya pati ako napatigil sa paglalakad. Mikay, sabay na. Nagulat ako nung nakita ko si Jerome Ponce. MVP yan sa school eh. Kaaway yan ni Gino. Paano niya ako nakilala? I-O-U. Haha, come on. Ako yung kapitbahay nyo. Yung bagong lipat. Tara na, sabay ka na. Sila yun? Oo nga no. Pumunta nga pala si Mrs. Ponce sa bahay namin kahapon. Siya pala yung anak na kinukwento nun. Pero parang ang awkward naman at nakakahiyang makisabay sa kanya. Tsaka di kami close niyan. Ngayon nga lang kami nag-usap eh. Kasi, I'll just drive you home. Wala akong gagawin na iba. I promise. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag hindi ka sumabay sa akin. Gabi na, maglalakad ka pa. Okay, sige. Bahala na si Batman.
Wala naman sigurong masama kung sasabay ako sa isang tao na ngayon ko lang nakilala, right? Yeah, I know. Pretty creepy pero ang cute naman niya masyado para maging sindikato. Hihi. Gino's POV. Lester, si Mikay, nakita mo? Nagtinginan yung apat sabay tumawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko? JC. Kuya, sino? Les. Yung nerd yun, di ba? Katz. Buhaha, bakit mo hinahanap yun? Seth. Ikaw may gusto ka doon no? Ang daming alam. Manahimik kayo kung ayaw niyong makalunok ng tinidor. May kailangan akong kunin sa kanya. Actually, wala naman talaga Kaso, may sasabihin pa ako kay Mikay pero tumakbo siya kaagad kanina. Kunin? Ikaw Kuya Gino Kung hindi ko lang kapatid si JC. Nasapa ko na rin ito. Tisk, visit naman kayo Nakita niyo ba siya? Nagtinginan lang sila tapos sabay-sabay umiling. Takte, ang dami nilang sinabi pero hindi pala nila nakita. Umalis na. Teka, kilala mo pala siya? Bigla na lang sumabat si Iril. Umalis na daw? Tisk, hindi ko pa nahatid. Sayang, edi sana nalaman ko na address niya. Sana mas makukulit ko siya. Ewan ko ba, kating-kati akong asarin siya. Hindi kaya ginayuma ako nung mangkukulam na yun para isipin ko siya palagi? Imposibleng gusto ko siya dahil hindi ako nagkakagusto sa isang babae. Well, simula lang naman yun nung nakipag-break sa akin yung unang girlfriend ko but guess what? Sobrang tagal na nun. Tsaka itsura naman ni Mikay no? Wala sa kalingkingan ng mga type ko. Type ko yung maganda ngumiti. Hindi ko pa naman nakikitang ngumiti sa akin si Mikay. Type ko yung sexy, sweet, malambing, caring, lahat na. Kahit isa yata dun, wala si Mikay. Ge, uwi na rin ako. JC, sabay ka na? JC, bakit naman ang aga kuya? Mauna ka na. Dala ko naman kotse ko Katsumi, oy Gino, anyari sa'yo? First time yan Lester, tambay ka muna dito. Seth, kumain ka muna. Masakit kasi ulo ko. Itutulog ko na lang ito. Okay, sige. Masyado na akong nagsisinungaling ngayong araw. Wala na kasi ako sa mood. Di ko nga alam kung bakit. Basta ang alam ko, kailangan ko nung stress reliever ko. Nagpaalam na ako sa kanila, then nag-drive na ako pauwi. Agad-agad akong tumakbo sa kwarto ko at nagbihis. Then online kaagad. Okay, hindi pa siya online. Kinuha ko na lang yung mga phones ko, then tinignan ko yung isang cellphone ko na kinuha ni Mikay. I smiled involuntarily. Sabi na nga ba dinilit niya yung mga pictures niya. Well, malas na lang niya dahil dalawa yung cellphone na dala ko kanina. Na-bluetooth ko na dito yung mga pictures niya kaya may extra ako. Wahahaha, mapagditripan ko talaga yon ng di oras Bling. Napatingin ako bigla sa screen ng laptop. Cute boss, change her name into visit ako. I frowned. First time yan First time na mabisit siya at palitan niya yung name niya. Nag-PM kaagad ako sa kanya. Agent Yellow. Visit ka? At bakit? Tisk. Ayaw ko niyan. Visit ako. Ayaw mo? Mas ayaw ko. Girl. Oops. Visit nga talaga siya. Agent Yellow. Ano ba kasing nangyari? Hay nako Ella. Masama yan. Visit ako. May nang-aasar kasi sa akin Akala mo kung sino. Di naman gwapo. Medyo napaisip ako bigla. Ganito rin kaya nafe-feel ni Mikay sa tuwing inaasar ko siya? Obviously not. Kasi tuod naman yun Parang walang nararamdaman. Always poker face. Lady Gaga Mikay. Wahaha. Agent Yellow. Ano ba pwede kong gawin para ngumiti ka? Hirap naman ito. Hindi tayo nagkikita. Hindi man lang kita mabigyan ng chocolates. I heard super stress reliever ng girls yun. Paano ko nalaman yun? Simple lang, sa dami ng pinaiyak kong babae. Chocolates lang daw katapat nila. Visit ako. Hi, I also wish I can see you tonight. Sobrang di ko alam kung bakit ko sinasabi ito pero sa words mo pa lang, nare-relieve na ako. Thanks. Tignan mo nga naman. Kahit sa internet, napapa-inlove ko ang mga babae sa akin.
Pero sa totoo lang, dito lang naman nalabas ang tunay na Gino. Yung tunay na personality ko. Yung hindi playboy, bad boy at palaasar. Agent Yellow, magkita na kasi tayo. Ito na naman ako. Kinukulit ko na naman siya. I'm so interested na kasi sa kanya. It's like I'm aching to meet her face. Like there's something about her na gustong gusto kong ewan, di ko ma-explain. Visit ako. Baka kasi magkailangan tayo kapag nagkita na tayo. What if parehas natin hindi magustuhan yung mga itsura ng isa't isa? What if after natin magkita, isa sa atin yung lalayo? I guess it's better for us to stay this way, right? Tama siya. What if Betty La Fea ang look niya? Malamang hindi na ako makikipag-chat sa kanya. Pero ako, kapag nakita niya ako, for sure, laglag pa nga nito. Sa gwapo ko ba namang ito eh? Wahahaha. Agent Yellow, it's not the looks I care about. It's you who I wanna meet. Half lie, hihi. Visit ako. I'm really sorry, Gerald. Yaan mo pag nagkalakas loob na akong magpakita sa'yo. Ako pa magsasabi kung saang lugar tayo magmimit. Hihi. Joke. Anyway, how are you? Agent Yellow. Sa totoo lang, Ella, ngayon ko lang aaminin ito sa isang babae. Pero nawawala pagod ko kapag kachat kita. It's like kapag wala ako sa mood, ikaw lang ang kailangan ko para maging okay na ako. I know it sounds creepy and weird, pero yun talaga eh. Visit ako. Nasabi ko na ba sa'yo na ganyan din ang feeling ko? Like now, pinangiti mo ko. Wait ka lang, papalitan ko lang username ko. Visit ako change her username into Boss Princess. Ang cute, princess talaga. Agent Yellow. Oh, bakit hindi mo pa ginawang cute princess? Boss Princess. Mas trip ko yan eh. Wahaha, feeling bossy ako, hihihi. Agent Yellow. Well, I like it. Boss Princess. Good. So, ano na? Anong ginawa mo magdamag? Agent Yellow. Ikaw muna. Hihihi. Boss Princess. Besides from school, hang out lang with a family friend. You? Agent Yellow. Kakagaling ko lang sa bahay ng kakilala ko and there's this one girl na sobrang nag-catch ng eye ko. Let me clear things up bago ka mag-isip ng kung ano-ano dyan. She's not an ordinary girl. I'm not saying na alien siya at abnormal pero she's one of a kind. I don't like her. Sobrang hindi. I'm not in denial. I'm honest right now. Pero trip ko talaga siya. Boss Princess. Wow, maganda? Agent Yellow. Hindi. Sus? Boss Princess. Loko ka rin no? Ano namang balak mo sa kanya? Agent Yellow. Madami. Evil smile. Boss Princess. Baliw. Tandaan mo, babae yan. Emotional yan at nagtatanim ng sama ng loob. Don't do stupid things, okay? Agent Yellow. Yes, boss. Basta wag kang mawawala. Basta-basta ah. I mean, you should always be there. Online at kachat ko. Boss Princess. Of course. Ikaw din ha? Agent Yellow. Promise. Ang saya din sa pakiramdam na magkaroon ka ng kaibigan online. Yung taong napapagsabihan mo ng mga bagay na hindi mo magawang masabi sa friends mo or sa family mo. Yung taong kahit hindi ka kilala at kahit hindi mo siya kilala, enjoy pa rin kayo sa company ng isa't isa. Parang feeling ko, sobrang close na kami. Shit, Gino, itigil mo yan. Baka masaktan ka na naman. Tandaan mo, nag-promise ka sa sarili mo na ikaw ang mananakit. Hindi yung ikaw ang sasaktan. Always remember that. Mikay's POV. Kring kring. Tinakpan ko pa yung mukha ko ng unan para hindi ko marinig yung nakakabwisit na tunog ng alarm clock. Bakit ba wala akong mabiling dead clock? Yung namamatay basta-basta. Kakairita. 15 minutes pa. Kring kring. Tinanggal ko yung unan sa mukha ko. Tapos inirapan ko yung alarm clock. Makuha ka sa tingin. Teka, yung oras, 30 minutes na lang, late na ako. Agad-agad akong tumayo at dumiretso sa CR ko. Naligo ako for 15 minutes, di nagbihis kaagad-agad. Nasabi ko na ba na ako lang ang naiiba sa school kapag naka-uniform?
Besides from the fact na ako ang mukhang ewan dahil sa nerdy glasses ko. Mukhang alalay pa ako kahit maganda ang uniform nila. Ayoko kasi nung maikling palda na akala mo magko-cosplay ka. Yung akin, mahaba, below the knee. Pagbaba ko, tumawa na naman si Dindy. Araw-araw siyang ganyan. Daig ko pa daw yung losyang sa itsura ko. Si mama naman, natawa na lang din. Ate naman how many times should I tell you na gupitin na natin yung mukhang eng-eng mong skirt? Ang cute kaya ng uniform natin. Wag mo nga akong itulad sa'yo. Maganda na ako, no? Nagtawanan sila kasi hindi daw kapani-paniwala. See? Makulit nga kasi ako pag nasa bahay ako. Kinuha ko na lang yung tinapay tapos naglagay ako ng hotdog as palaman. Then nilagay ko na sa plastic. Sa daan na lang po ako kakain, ma. I'm so late. Tisk, tisk, tisk. Ihahatid na lang kita, nak. Hindi na po. Si Dindy na lang. Sige po. Bye, mama. Dindy, bye na. Love you all. Sigaw ko dahil nakalakad na ako papuntang pintuan. Mamaya pa kasi yung pasok ni Dindy. Ewan ko ba kung bakit tuwing Friday, 8:30 pasok nila. Noong second year high school ako, 8 din naman yun. Paglabas ko ng gate, ready to run ako kasi sa pagkakaalam ko, 5 minutes na lang late na ako. Beep! Halos mapatalon ako nung may bumusina. Pagtingin ko, si Jerome Ponce ulit. Oy, Mikay, bakit nandito ka pa? Late ka na niyan. Oo nga na late lang mag-ring yung alarm clock ko. Sakay ka na kaya? Sumabay ka na. Parehas tayong malilate niyan. Sasabay ako sa isa sa mga heartthrob ng Padilla University. Hi, take deep breaths, Mikay. Sasabay ka lang naman. It's not like it's the end of the world, right? Ngumiti na ako at sumakay na sa kanya. Natawa na lang siya at nag-drive na. Pagdating sa school, muntika na kaming saraduhan ng gate. Ganito kasi yan. Isa sa mga rules ng PU ay ang isara ang gate kapag 8 AM na. Meaning, wala nang iba pang makakapasok. Pag late ka, umabsent ka na lang. Di ko rin alam kung bakit naging ganyan yung rule. Pag park niya sa parking lot, bumaba na kami sa car niya kaagad-agad. Then may narinig akong ingay at nakita namin si Kuya Daniel at Ate Catherine. Grabe, narinig ko. Anak mayaman pala si Ate Kath. Anak siya ng president ng Bernardo Enterprises. Nakakagulat nga Akala ko, super simple niya lang. Yun pala, parehas lang sila ni Kuya DJ na mayaman. No wonder kung bakit fit na fit sila sa isa't isa. Pinagkakaguluhan pa nga siya nung ibang students. Para siyang artista. Buti na lang sa kabilang building ang mga college students. Hindi magugulo yung mga klase dito sa mga high school students. Hoy Mikay, huwag ka nang tumitig dun. Tara na. Late na tayo. Biglang hinawakan ni Jerome yung kamay ko. Then tumakbo na kami. Ano ba? First time na may humawak ng ganyan sa kamay ko. Wow, I'm wrong pala. Hinawakan nga rin pala ni Gino yung kamay ko kagabi. OMG, the heck? Look at that girls. Nerdy Mikays with hot Jerome. Anyari? Don't tell me na may something sila because that would be iwi. I know, right? Major yucky. Tara, itanong natin. Bigla kaming hinarangan ng mga babae. Napa-frown tuloy si Jerome. Yes? How could I help you, girls? Sa pagsasalita niya ng ganun, kinilig kaagad yung mga babae. Ang sweet kasi ng pagkakatanong niya. Napansin ko bigla na hawak niya pa rin ang kamay ko. Pasimple ko yung tinanggal pero napatingin sa akin si Jerome. I just looked down. Tell us, kayo ba ni Mikay? Please say no or else we'll think na wala kang type. Jerome, what are you doing? Pinagtitripan mo lang siya, right? Just stop it. Kawawa na pinapaasa yung nerd na yan. Well girls, hindi kami ni Mikay at hindi ko rin siya pinapaasa kasi friends lang kami. Friends? Sabi nung babaeng umirap pa sa akin. Yan din ang tanong sa isip ko. Friends? Kami? We, di nga. Nakisabay lang naman ako ng 2 beses and he is already treating me as a friend. Ganun ba siya ka-friendly? Yap, but Jerome, can't you look at her?
She looks cheap enough to be your friend. Are you really out of your mind? You're one of the popular guys in here and being friends with her won't help that. Gusto mo bang bumaba ang popularity mo? Get away from her. We mean it. He sighed, then the bell rang. Late na nga pala kami. Anong sabi nyo? Cheap? Kayo, di ba kayo cheap? Napalingon ka agad ako sa likuran ko. Si Gino. Gino de la Rosa. Yes, Gino. She's cheap. You know that, right? And we're not cheap. I mean, look at us. Don't even try to compare us to Mikay. Walang-wala siya sa kalingkingan namin. Ang palis, don't try to defend her. Kung naaawa kayo kay Mikay, don't worry. Hindi namin siya sasaktan. Bigla akong inakbayan ni Gino kaya nanlaki mata naming lahat. Hindi ko siya kinaawaan. Friend namin siya ni Jerome. Napansin kong hindi nagtinginan yung dalawa. Ang plastic. Akala mo mag-friends pero magkaaway naman palagi. WH80. Jerome, Gino, naka-drugs ba kayo? Oh girls, chillax. Yeah, we know why. Kasi kailangan ni Gino at Jerome ng someone na gagawa ng homeworks nila. Ha 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 ha. I guess that's it. Bye. Then nagtakbuhan na sila palayo. Kaya pala nila ako nilalapitan dahil gusto lang nila pakinabangan itong utak ko. Mikay, that's not true, okay? Biglang sabi ni Jerome. Hoy, ako dapat magsasabi nun. Mikay, hindi totoo yun, okay? Sa akin ka makinig, sabi naman ni Gino. Tinanggal ko na yung pagkakaakbay niya, then tumingin ako dito sa dalawa. Okay lang. Si Jerome, nakakapaniwala pa yung mga sinabi niya. Totoo naman never pa siyang nakinabang sa talino ko. Pero itong si Gino, susme, kopyador sa science. Tara na, Mikay. Nakasabay pa yung dalawa sa pagsasalita. Then parehas silang nagkatinginan ng masama. Wuhoy, may masamang hangin na nandito ngayon Oo, sige tara na. Sabi ko na lang at sabay-sabay kaming naglakad. English din pala first subject ni Jerome. Mikay, sabay na tayo umuwi mamaya ha? Sabi ni Jerome. Asus, kakapasok lang. Uwian ka agad ang inaatupag. Bulong ni Gino. Buti hindi iyon narinig ni Jerome. Okay lang ba Jerome? Tanong ko. Mommy na lang tawag mo sa akin. Nickname ko yun at of course, kahit araw-araw pa nga I mean, same naman tayo ng daan. Same? Bakit Dre? Umepal na naman si Gino. Magkatabi lang kami ng bahay, Gino. Biglang sumimangot si Gino. Ano na naman ang problema nito? Grabe mood swings. Pagpasok naming tatlo ng pintuan, napatigil si Miss Maria sa pagsasalita. Tapos yung mga classmates ko, nagbulong-bulungan. Shimay, 2 heartthrob kasi kasama ko. Haba ng hair ko pero ayoko nito. Yumuko na lang ako sa hiya ko. Ayoko nga kasing pinagtitinginan. Mr. Ponce, Mr. De La Rosa, and Miss Maghirang, bakit kayo late? Number 1 rule ko pa naman ay no lates. Bakit ma'am? Hindi naman pwede sa akin yan sabi ni Gino, sabay umupo na doon sa likod. Nag-frown lang si Miss Maria, pero tumingin na sa aming dalawa. Ma'am, nagkagulo po kasi sa baba dahil kay Daniel at Kath. Naipit po kami, sabi ni Jerome. That's not true. Nakita kaya namin kayo sa baba na magkausap kasama nung ibang babae. Si Gino din nakisama sa inyo, di ba? Putik na mga babae yan. Palibhasa, inggitera. You two, detention now, sigaw sa amin. Napasay na lang kaming dalawa at maglalakad sana papalabas ng classroom nung biglang nagsalita si Gino. Teka ma'am, bakit silang dalawa lang? Di ba late din ako? Sasama ako, miss. Tapos mas nauna pa sa amin si Gino. Ano kayang nangyari dun at naisipan sumama sa detention room? As far as I know, never pa siyang nakapunta dun. Teka nga, pwede sumigaw kahit sa otak lang? Nakakainis. Sana hindi maapektuhan ang grades ko sa isang subject na hindi ko maa-attendan. Nakakabwisit naman kasi itong dalawa Pish, hindi ko na talaga sila papansinin. Gino's POV. Di ko alam kung anong sumagi sa otak ko para sumama kila Mikay. Aish, nakakainis kasi Yang si Jerome, kahit kailan epal.
Akin lang si Mikay, okay? I mean, ako lang pwedeng mambola dun. Gusto ko, magustuhan niya ako just like any other girls out there. Siya lang kasi ang tanging babae na hindi ako gusto. Nakakabanas. Tsaka bakit ba sila magkasama? Ano ba sila? Magkapitbahay lang ba? Akala ko ba takot sa tao si Mikay? Pish! Ang aga-aga, ang init-init ng ulo ko. Pagdating sa detention room, 6 lang kami na nandito. 2 babae na kilig, tapos yung emo na lalaki, then kaming 3. Umupo na ako tapos tumabi sa akin sila Mikay. May hindi man lang niya ako tiningnan. Tis, parang walang nangyari kahapon bulong ko. Yung tipong siya lang talaga ang makakarinig. Napatingin tuloy siya sa akin. Wala naman talaga nangyari. Trip ko lang sabihin yun. Yumuko na siya ulit at hindi ako pinansin. Bakit ba napaka-cold niya sa akin? Kung hindi niya ako gusto, hindi ba talaga niya ugali makipag-friends man lang? Pero ang maganda talaga dun, nasa akin pa yung pictures, nandoon sa isa ko pang cellphone. Bulong ko ulit. Ano? Bulong niya sa akin. Napatingin na naman siya sa akin and I smiled. Hilok says, what the hell? Totoo ba yan? Okay, students, I guess you're all lazy today. Kaya we'll fix that. You three, help arrange the books in the library. Then the others would pick leaves in the garden. Bye. Oh, bakit ba si Mikay pa ang nakasama ng 2 lalaki? I hate her. Definitely. I'm so inggit. Kaya nga, sarap sa bunutan eh. Tapos sila pa yung mag-aayos ng books. Magpupulot pa tayo. Grr, tara na nga. Ang aarte nitong mga babaeng ito. Sarap sa patusin eh. Tumayo na yung 2 without saying anything. Then naglakad na palayo. Humabol na lang ako at naglakad katabi ni Mikay. Lagot talaga ito sa akin. Ginusto mo yan eh. Ginusto mong wag akong pansinin. Malas mo Mikay. Trip talaga kita ngayong month. Feeling ko, hindi boring ang month ko dahil sa kanya. Hanggat di ka naiyak, di kita titigilan. Hihihi. Mikay's POV. Pero ang maganda talaga doon, nasa akin pa yung pictures. Nandun sa isa ko pang cellphone. Pero ang maganda talaga doon, nasa akin pa yung pictures. Nandun sa isa ko pang cellphone. Pero ang maganda talaga doon, nasa akin pa yung pictures. Nandun sa isa ko pang cellphone. Tis, sobrang nadidistract ako sa sinabi ni Gino kanina. Totoo kaya yun? Baka naman tinatakot niya lang ako. May isa pa daw siyang cellphone? Aish. Pagdating doon, lumapit na kami doon sa librarian. Kilala na niya ako dahil palagi akong nandito kaya nag-smile siya kaagad. Yes, Mikay, anong kailangan mo? Another book to borrow? Sabi ni Miss Denise. Actually, we're on detention. Na-late po kasi ako. Tisk-tisk. Well, that's first. Yung mga libro doon, ilagay nyo na lang sa mga bookshelves. Nakalagay naman sa likod ng libro kung anong section ng bookshelf mo ilalagay yun. Yun lang. Inasikaso na niya yung isa pang babae. Tapos nag-sign na ako. Imbis nag-aaral ako eh. What the heck? Ang dami nito Angal ni Gino. Napatingin tuloy lahat sa kanya. Si Jerome tumawa na lang. Mr. Silence please. Sabi ni Miss Denise. Ahaha, buti nga sa'yo. Napahiya ka. Tara Mikay, doon tayo. Sabi ni Jerome. Tumango na lang ako at pumunta na kami doon. Napansin ko yung Romeo and Juliet na book. Kukunin ko na yon nung biglang nahawakan ni Jerome yung kamay ko. Yun din pala ang kukunin niya. Sorry Mikay, sabi ni Jerome sabay bitaw sa kamay ko. Hindi, okay lang. Alam nyo, ang drama nyo. Ibalik nyo na lang yung mga libro. Pasungit na sabi ni Gino. Ang init naman ng ulo niya. Ang aga-aga eh. Kumuha na ako ng 6 na libro. Then iniwan ko na yung 2. Kung ano man problema ni Gino, wala na akong pakialam. Doon ako sa poetry section ng bookshelf pumunta. Sa may 2nd floor. Bandang dulo pa. Ibabalik ko kasi itong Romeo and Juliet book. MNOPQR. Ayun. Ilalagay ko na yung libro nung biglang may nag-smile doon sa kabilang shelf. Muntikan pa ako mapasigaw. Hey baby, sabi ni Gino. I just frowned at him then nilagay ko na yung libro para hindi na niya ako makita. Sinundan ba ko nito?
Visit. Nananadya na yata mang inis nito eh. Paalis na ako dito sa hallway ng poetry bookshelf nung bigla na lang humarang si Gino. San ka punta sexy? Estelo siyang. Ha 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 ha. Nang aasar pa. Hindi na lang ako nagsalita. I just look at him. Silence treatment made you sick, right? Well, guess what? I'm giving you that one. Oh, so you're back to bahala ka sa buhay mo, Mikay? Nag-step forward siya pero hindi ako natinag. I know him too much. Kahit ngayon niya lang ako kinakausap. Kilalang kilala ko na siya. Yan kaya gawain ko. Pag mag-isa lang ako sa garden or cafeteria. Siyempre wala akong ibang pwedeng gawin kundi panoorin yung mga classmates ko. Sa araw-araw na ganun ang ginagawa ko. I got familiar sa mga ginagawa nila. And si Gino, alam ko kung anong pinaplano niya. He's seducing me. I don't know why pero hindi ko hahayaang magawa niya plano niya. Hindi ka ba talaga naniniwala na sa akin na may pictures mo pa rin sa cellphone ko? Gusto mo ba i-bluetooth ko pa sa'yo? He stepped forward again pero hindi ako gumalaw. Bakit naman ako maniniwala? Ano ako? Uto-uto? He stepped forward again pero nakatitig lang ako sa mata niya. He was smiling at me pero walang effect yon sa akin. Take note, we're inches apart. Inayos ko yung glasses ko. Then I frowned at him. You're finished? Alis na ako. Inintay ko siyang tumabi pero hindi. Nakasmile lang siya sa akin. Anong meron sa inyo ni Jerome? Bakit parang ang bait-bait niya sa'yo? Kayo na ba? Bakit naman napasama sa usapan si Mommy? Pakialam niya ba? Mikay, ano ba? Mananahimik na naman? Gusto mo bang ikalat ko pictures mo? Inis na inis niyang tanong. Bakit naman ako maniniwala sa'yo na meron ka pa rin nung mga pictures? Dinilit ko na yun kagabi. Tis. Kinuha niya yung cellphone niya. Teka, BlackBerry yan ah. Hindi yan yung phone niya kagabi. Imposible kayang dalawa nga ang phone niya? Pinakita niya yung background ng cellphone niya. Ako yun ah. Tunay nga yung sinasabi niya. Now, kapag hindi mo sinunod yung mga sasabihin ko, isisend ko talaga ito sa lahat ng students here at PU. Even sa kapatid mong si Dindi. Dahik, ang laki talaga ng problema mo. Bakit mo ba ako ginaganito? May kasalanan ba ako sa'yo? Bakit ba hindi mo matanggap na ayokong makipag-usap sa'yo? Ayoko sa'yo. Naiinis ako sa'yo. Visit ka. He laughed, then he leveled his face to mine. Nagsalita ka na rin sa wakas. That's my Mikay. See? Ako lang nakakagawa niyan sa'yo, kaya I'm proud of myself. Ha ha ha. Baliw ka, Gino. Nababaliw sa'yo. Matagal na tayong magka-classmate, pero bakit mo ko ginaganito ngayon? Pinapakopya naman kita sa science ah. Ano pa ba gusto mo? Ikaw nga, mahirap bang intindihin yun? Buti na lang at nasa second floor kami, sa may pinakadulo. Buti at walang nakakarinig sa amin, kundi I'm dead na talaga. Baliw ka nga, ang laki ng problema mo sa utak. Tabi nga dyan? Tinula ko siya pero parang nagkamali ako doon dahil bigla na lang akong nadulas at parehas kaming bumagsak. Nadaganan ko siya. Tatayo na sana ako pero hinawakan niya yung arms ko. Teka, ang labo ng mata ko. Wala akong makita. Nasaan na ba yung glasses ko? Mikay, narinig kong sabi niya. Gino, bitawan mo nga ako. Ang labo ng paningin ko. Mikay, bulong niya ulit. Ang hina talaga ng kokote nito. Tinanggal ko na yung pagkakahawak niya sa arms ko. Then kinapak ko na yung floor sa gilid. Tisk, nasa na ba yung glasses ko? Nagulat ako nung pinigilan niya ako at hinawakan niya yung pisngi ko. Ano bang ginagawa niya? Then nilagay niya yung glasses ko. He was staring at me like hell. Bakit ganyan siya makatingin? Tumayo na ako at tumayo na rin siya. Magpagamot ka na sa otak please, para bumalik ka na sa dati, yung hindi ako pinapansin. Please lang Gino, wala akong panahon sa mga walang katuturan mong laro. Leave me alone. Tumakbo na ako paalis. What just happened? Yung pwesto namin kanina. Shit, nakakahiya. First time kong naka-experience ng ganun. Lupa na may semento. Lamunin mo na ako please.
Gino's POV. Sobrang bigla akong na-stand sa itsura ni Mikay nang wala siyang glasses na suot. Hindi siya ganon kagandahan pero ang lakas ng dating niya. May itsura naman pala yung losyang na yun eh. Ang pangit lang talaga niya kapag may glasses. Pero yung sinabi niya, bakit ba kating-kati siya na lumayo sa akin? Bakit ba kahit brain cells niya ayaw sa akin? Yung totoo, ano bang meron sa utak niya? Si Jerome gusto niyang kasama. Pero bakit ako hindi? Nakakabad trip talaga eh. Pero teka nga Gino, baliw ka nga siguro. Ano naman ngayon kung ayaw ka ni Mikay? Tama siya. Ang tagal niyo nang magkasama pero never mo pa siyang pinapansin. Bakit bigla kang nagka-interes sa kanya? Anong nangyayari sa'yo? Bumaba na lang ako at nakita kong magkausap na naman sila ni Jerome. Di sige, kayo na. Kayo na. Lumabas na lang ako ng library at tumambay sa may garden ng school. Seth. Oy Gino. Lester. Dre, bakit nandito ka? Katsumi. Di ka rin umattend ng English natin? Me. Obvious ba? Tisk. Dapat kasi umattend na lang ako eh. Biglang nagtinginan yung tatlo na para bang may sinabi akong alien words. Seth. We. Pare, nakakatawa ka talaga. Ha ha ha. Lester. Pish. First time yan ah. Di nga. Katsumi. Kailan ka pa nagka-interest mag-aral? Sa ating tatlo, ikaw ang pinakatamad. Me. Walang pakialamanan ng buhay ng may buhay. Mas nabadtrip kasi ako nung sumama ako sa detention room. Seth. Oh, sumama ka talaga? Di never ka pa nakapunta doon. Lester. Sa pagkakaalam ko, excuse ka palagi ah. Katsumi. Tsaka ano ba ginawa mo Dre? Me. Na late. Seth. Natural lang yon sa'yo ah. Ha ha ha. Lester. Kaya nga, kailan ka pa hindi na late? Katsumi. Seriously, anong pumasok sa utak mo at napapunta ka sa detention room? Aish, mahabang kwento. Baka sabihin niyo pa, may gusto ako kay Mikay eh. Pwe, kadiri ah. Me. Kaboring kasi sa classroom. Seth. Di sana nagkating ka na lang. Lester. Tama, tignan mo kaming tatlo. Katsumi. Si JC lang naman kasi masipag mag-aral sa atin. Magkaiba kayong magkapatid. Me. Talagang magkaiba kami. Sa itsura pa lang eh, mas hamak na pogi ako. Kats. Napakahangin mo talaga. Hayop. Ha 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 ha. Natawa talaga kami kay Seth. Baliw. Lap trip eh. Me. Doon na nga lang tayo sa kantin. Di pa ako nakain ng breakfast. Umiwas ako kila mama para makalimutan yung wala. Tara. Shimay. Muntik ko na masabi na ngayon yung araw na mamimit ko na yung lintik na chotter ko. Seth. Tara. Boto ako dyan sa sinabi mo. Basta talaga pagkain. Ha ha ha. Mikay's POV. Dismissal. Hindi umattend yung tropa ni Gino sa science at trigo. Pati na rin siya mismo. Hindi umattend. Buti naman, maganda yun. At least, kahit 2 hours, hindi ko siya makikita. Hindi niya ako makukulit. Tsaka yung nangyari kanina. Nakakahiya. Sana naman makalimutan na niya yun. Dadaanan ko pa pala si Dindi. Sabay daw kami uuwi nun sabi niya. Hintayin ko na lang daw siya sa lobby. Yumuko na lang ulit ako habang naglalakad para walang masyadong makapansin sa akin. Miss Maghirang. Kung sino man siya, maghanap siya ng ibang kausap. Binilisan ko pa lalo yung lakad ko para makalayo na ako sa kanya. Miss Maghirang, wait. Aish, ang kulit naman. Tumakbo na ako papunta sa lobby. Then nagtago ako sa girls' comfort room. Hinga Mikay, hingal na hingal ka. Ate, anong nangyari sa'yo? Napatingin ako doon sa gilid at nakita ko si Dindi. May tumatawag kasi sa akin eh, kaya nagtago ako. Sino naman? Di ko na tinignan. Baka pagtitripan lang ako nun ulit. Nag-lipstick muna siya bago siya magsalita. Tisk, tisk. Tara na nga, umuwi na tayo. Sige pero mag-ingat tayo ah. Baka may makakita na naman sa akin. Pag-initan pa ako, Dindi. Sige ate. Inayos na niya yung bag niya. Then nauna siyang lumabas para mag-keep an eye sa lugar.
Ate, labas na. Walang tao. Bilis. Hinila na niya ako at tumakbo na kami palabas ng school. Tawa kami ng tawa kasi para kaming siraulo. Sino kaya yung tumatawag sa akin? Ha 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 ha. Beep beep. Napatingin kami sa gilid, then ngumiti sa amin si Jerome. Siya na naman? Yes? How can I help you? Sorry, di ako nagpapaligaw. Sabi ni Dindi. Natawa tuloy si Mommy. Ha 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 ha. Actually, wala akong ganong binabalak. I'm Jerome. Call me Mommy. Ako yung kapitbahay nyo. OMG, ikaw yun? Hi, Dindi nga pala. Ito si Ate Mikay, yap, kilala ko na siya. Nakakilala kami kagabi. He smiled at us, then inopen niya yung door ng car. Sakay na. Uuwi na rin ako eh. Sabay ko na kayong dalawa. Sige ba? Biglang sumakay si Dindi doon sa shotgun seat, tapos ako doon sa likod. Thank you ha. Hindi kasi talaga bagay sa akin maglakad pa uwi, sabi ni Dindi. Kaartihan talaga nito. Feeling prinsesa eh. Hahaha, wala yun. Mikay, wag ka na ulit malilate ah. Haha. Ate, na-late ka? Wahaha. Di na lang ako nagsalita. Tapos biglang may nag-text sa akin. Ano number? From 0916 4:10 p.m. How's your day? Wag mo na alamin kung paano ko nalaman cellphone number mo. Sensya na kung hindi mo ko nakita for the rest of the day. Alam ko namimiss mo na ako pero wala tayong magagawa dyan. O pampagod mood, Mr. Pogi. Picture attach. Picture? Pag open ko ng file, nanlaki mata ko. Ako ito ah. Shimay, yung natutulog ako. Visit itong si Gino eh. Psh. Thank you so much, Jerome. Bumaba na kaagad ng kotse si Dindi. Nandito na pala kami. Bababa na sana ako nung biglang nagsalita si Mommy. Amikay, nagyayaya nga pala si Mama sa bahay. Dinner daw. Bakit? Anong meron? Wala. Gusto lang ni Mama na makilala yung mga kapitbahay. Kayo kasi yung family na nag-welcome sa amin kaagad. Kaya i-return back lang namin yung favor na ginawa nyo. Sige. Thanks din pala sa ride. Mga anong time yung dinner? 7. Great. We'll be there. He smiled at me kaya bumaba na ako. Ang bait naman niya. First guy na nag-treat sa akin ng ganito. First person na naging friend ko. Gino's POV. Alam mo yung feeling kapag siniswerte ka? Wahaha. Kung sino man ang magiging tutor ko. Salamat sa kanya. Salamat dahil hindi siya sumipot. Salamat dahil hindi siya pumunta. Salamat dahil hindi siya nagpakita. Ngayon ko kasi dapat makilala yung tutor ko. But apparently, hindi siya nagpakita. Nag-apologize na lang si Sir at sinabi na baka Monday na lang daw. Swerte ko. Wala akong tutor today. Tapos kapag nagkataon, baka mamaya, hindi rin yun sumulpot sa Monday. Edi mapipilitan sila Mama na wag na akong magkaroon ng tutor. Ang saya. Woot woot. Time to share my happiness. Nag-text ako kay Mikay at sinend ko yung picture sa kanya. I wonder what she look like right now. Paano ko nakuha number niya? Simple lang. Nag-sneak out ako sa office nung lunch. Wala kasing tao tapos nakalimutan yata isara nung pinto. Kinuha ko na yung number niya. Ay Shimay, di ko pa tinignan address niya. Sayang. Di bale, may next time pa naman. See you on Monday, Mikay. Pakasaya ka na sa weekend mo kasi Hell Week na naman ang Monday to Friday mo sa Padilla University. I'm really enjoying this. Di ko alam kung bakit, pero natutuwa talaga akong inaasar ang isang nerd na katulad niya. They told me she's shy, she's weird, she's quiet, she never talk to anyone, she doesn't have any friends. Well, guess what? Gino De La Rosa will change that.